Good morning mga kalaro. Ay narito na naman si Mang Leo para maglaro sa kusina. Sa totoong buhay ko, ako ay isang kusinero talaga simulat sa pool. Nagtrabaho ako nung araw sa Malacanang ng 5 years, panahon ng Ferdinand Marcos Sr. At nakapunta ko sa abroad, nagtrabaho ko ng Saudi Arabia almost 13 years bilang isang kusinero. Nung umalis ako sa Saudi Arabia, ang posisyon ko sa kitchen, ako nga pala, nagtrabaho ko sa isang kumpanya sa Saudi Arabia ng SBTMC, Saudi Building Technique Maintenance, ng almost 12 years. Tapos nung umalis ako roon ay ako'y lumipat sa Ministry of Defense ng Saudi Arabia. Na-assign ako sa USMTM, US Military Training Mission, sa base ng Amerikano sa Riyadh, sa Airport Road, bilang isang chief de party. Tumagal ako roon ng almost 3 years sa USMTM at umuwi ako ng Pilipinas sa kaya nag-exit. At nakapasok naman ako rito nung ako'y umuwi, nakapasok naman ako sa Canyonwood, Laurel, Batangas bilang isang chief de party. Nung ako'y umalis na sa Canyonwood, ako'y nag-business, nagtayo ako ng club, tumakbo ng almost 6 years. Nung mawala yung aking club, ayun ang tinayo ko ay bilyaran. Ito na nga yung binablog ko ng mga kalaro at nagtuturo sa mga bata. Ngayon naisip-isip ko na nasimulan ko ng pagbablog. Gusto ko rin, naalala ko rin ang dati kong trabaho. Kaya ngayon, sa araw na ito ay sisimulan ko ang pagbablog ng tungkol sa pagkain. Ang aking ibablog naman ng mga pagkain ay yung pangkaraniwang lang na talagang Filipino food or mahaluan man ng ibang pangklaseng pagkain, pero mas pabor pa ang Filipino food. Ngayon sa araw na ito ako ay magluluto ng kalderitang pork spare ribs. Nandito mga panangkap ng aking kalderita. Magsimula sa sibuyas, bawang, celery, bell pepper, tomato sauce, tomato paste, at reno, at seasoning na ginisa mix. Soy sauce at Maggi seasoning, black pepper. Ngayon yung gustong katulad ng mga batang tinuturuan ko habang kayo nanonood ng ating kalaro at gusto niyong gumaya sa pagluluto, kaya iniisa-isa ko ang aking ingredients sa pagluluto. Hindi na natin kailangan isulat at inisa-isa ko naman. At ang partner naman ng kaldereta ay fried tilapia. Mamaya ko na ipaliwanag ang pag-prepare ng tilapia. Sa madaling sabi, uumpisahan ko na ang paggayat ng ating ribs. Kaya ko naisipan magluto kasi araw-araw naalala ko yung trabaho ko nung araw bilang isang kusinero. Sabi ko, nagbablog lang naman ako, bakit hindi ko pa i-vlog itong pagluluto? Kaya ito, sa simula sa araw na ito, palagay ko araw-araw na gagawin ko ito. Ang aking iluluto, good for 10 person. Hindi pwede, 10 to 15 person ito dahil kulang-kulang ito ng 2 kilo.
Oo, 15,000. Ang ating paggagayat mga kalaro at lalong-lalo na sa hindi pa masyadong marunong, ang ating knife ay palabas. Iano natin sa daliri para hindi tayo mahiwa kahit hindi ka tumingin, mahihiwa mo ang hihiwain mo. Basta yung talim ng knife ay nakalabas sa daliri mo para hindi ka mahihiwa. Ililipat natin sa kitchen para makikita natin ang ating iniluluto. Ayan. Pasensya na kayo mga kalaro at talagang malit lang ang aking kusina. At lalong-lalo na ang aking pagbablog na ito, especially ito sa mga gustong matutong magluto. Lalong-lalo na sa mga bagong kasal at bagong live-in. Pwede kayong manood rito sa aking ginagawa para masimulaan nyo ang pagluluto kung paano.
Inuna natin ang bawang. 'Pag nag-brown na ang bawang, sunod natin ang sibuyas. Ito may chopping knife ako kasi kanina ginamit ko doon, hindi ko na ilabas ang aking chopping knife. At sinunod natin ang celery. Hugasan natin ng mabuti ang baboy. Kailangan makatulo din siya. Nagisa mo na ang lahat ng tatlong klaseng panangkap na ginisa mo, bawang, sibuyas, at celery. Isusunod mo ngayon ang ribs, ang meat, para maigisa ng maayos. Pakukuluin mo siya hanggang sa maano yung pinanggisa sa kanya. Yung ating tilapia naman, sa hindi pa marurunong maglinis ng isda, unang pag kinaliskisan mo, gugupitin mo kung may gunting ka, kung wala ka namang gunting, tatagtarin mo na lang kutsilyo yung pinakapalikpik niyan, tinik. Pag nakaliskisan mo na, pag hinugasan mo ito, lalong-lalo ng tilapia o anuman isda, malapu-lapo, mahirap dukutin yung hasang. Kaya ang ginagawa ko nito, kinukutsilyo ko, hindi ko hinahawakan. Pag kinutsilyo mo, sikwatin mong ganyan, lalabas yung hasang. Ganun ang paglinis ng isda. Ngayon, may time na matalim yung loob ng bituka ng isda. At pag hindi mo nakuha itong mga kulay itim na ito at kulay green, ang kulay green na yan ay apdo na nadurog sa loob ng tiyan ng isda. Hindi lang tilapia, kahit anong isda, lalo na yellowfin. Ganun ang makikita nyo yung kulay green na yan na apdo, mapait yan pag kinain. Kaya gagamitan nyo ng kutsara yan para makuha, kakalkalin nyo ng kutsara ang paganyan habang hinuhugasan. Yan. Habang nahugasan, kinakalkal ng kutsara. Para safety yung daliri mo, hindi ka masusugat. Kutsara ang gagamitin. Habang hinuhugasan natin itong isda at inaantay naman natin na
magisa ng maayos yung ating kalderita, naghuhugas tayo ng isda. At gagayatan mo naman yan para may design yung isda mo, kahit letter B. Ayan. Pag nagayat mo ng ganyan, letter B, doon naman papasok yung salt na ilalagay mo sa kanya para magkalasa ang loob sa gayat mo sa kanya. Ayan, malinis na yan. Oh. Wala na yung kulay green at nalis na yung mga dugo sa loob. Ayan. Kasi ang tilapia, lalo na pag hindi sariwa, ang apdo nadudurog na sa loob. Pag hindi sariwa, nabili mong tilapia. Yan. Tapos ang ulo naman talagang kailangan mong himuri ng himuri niyan kasi ano yung madulas. Nandiyan yung mga ano niya sa ulo ng tilapia. Kailangan himurin mo na yan para malis yung dulas. Kasi yung madulas na yun ang malangsa. Nahugasan na natin ang isda at ito naman ay nagigisa na ng maayos. Haluin natin para maano yung paggisa. Sa pangkuluan, pwede na natin lagyan ng soy sauce, ibang panangkap. At yung pritong isda naman natin, fried fish natin, lalagyan natin ng asin. At pangit naman yung matabang. Ayan. Nagisa na ng maayos. So, kitang-kita na natin halos sa kulubot na lahat ang ano ng karne. Ayan. Nagisa na. At saka ngayon natin lalagyan natin ng tuyo para medyo magandang kulay. Siguro po, pag naglagay ka ng tuyo, mga isa't kalahati na big spoon. Pwede na yan. Siguro kung maluluto ito, mga 40 minutes ang spare rib, medyo malambot na. Nagpalit ko lang at medyo asiwa ako doon sa gilid. Habang nagpapainit tayo ng
kawali, ipe-prepare naman natin yung flour or cornstarch para sa ating fried fish para hindi didikit. Kasi pag prinito mo ng direkta ito, nandiyan na yung nadudurog yung prito mo, dumidikit. Ayan. Cornstarch at saka flour ang pinagsama ko. Ngayon, pag nilagyan natin ng cornstarch o flour, higit sa lahat, ang uunahin mo sa isda ay yung may tabi ng palikpik kasi yun ang dumidikit. Buntot at palikpik. Yan. Yan. Yan ang dumidikit yan. Buntot at palikpik. Yan ang dikitin sa kawali. Yan. Yan. Gano'n na. Gano'n na magiging hitsura ng ating fried fish. Pag prinito mo yan, mag-init ng mantika, hindi nadidikit yan. Yung ating kaldereta para lumambot, dadagdag tayo ng, pag nagising mo na ganyan, dadagdag tayo ng tubig para eksakto man na lumambot yung karne. Half bowl na tubig sa almost 2 kilong karne. Matutuyo man yung tubig na yon, tamang-tama lang ang sauce matitira. Malambot na yung karne. Ito ay mantika natin ay medyo mainit na. Hindi na natin ilagay yung fried tilapia. Ganyan akong kusinero. Pag ginamit ko ay inaagad ko na kagad ang mga pinaggamitan ko para hindi natatambakan na yung aking dishwasher nung araw. Kasi pangit yung kusinero ka, pero ang dami mong pinagamitan na hindi mo hugasan agad, nakatambak. Kaya sa mga kusinerong medyo masipag, laging malinis ang kusina, laging malinis ang harap ng kalan. Pero yung medyo kusinero kasi nung araw ang tao ko ay 6 nung ako'y maging chief de party sa isang company.
ang tao namin na pinakakain ay umaabot ng 1,000 na Pilipino at 200 na India. Pero may kusinero ng sarili yung mga India. May kusinero na kaya lang under pa rin sa akin dahil bilang ako ang chief cook. Kaya pag naalala ko ang buhay ko nung araw sa abroad, sabi ko, bakit hindi pa yung i-vlog ko? Kaya napag-isipan ko ngayon simula pag-vlog ng pag para naman sariwa sa isipan ko ang dati kong trabaho. Ang ating prito ay dapat na siyang baliktarin. Makikita nyo naman mga hindi pa masyadong marunong magluto, makikita nyo naman pag kayo babaliktad ng isda, hindi na masyadong yung maingay yung mantika at pangalawa, makikita mo brown na yung mga tabi, kaya mo nang baliktarin yan. Ganun ang tilapia. Pag pag nadikit, didikit ng tuluyan niya. Pag nilagay mo malamig, magkadikit, didikit ng tuluyan. Kailangan mong dandahanin kasi sumabit, magkadikit, didikit talaga ng tuluyan. Yan. Gandang pagkaka-brown ng prito. Ngayon, pag nagprito tayo katulad nito, pritong isda, at mayroon tayong tira, pwede natin gawin ito ng sarsyado, sweet and sour, sa mga fried fish. Yan ang pagre-recycle namin, yan ang karanasan ko sa mga fried fish. Pag nire-recycle namin, gagawa namin ng paraan. Ang tilapia, karamihan talaga, lalo pag buo, gagawin mo sarsyado. Yan. Pwede rin gata. Lagyan mo ng gata with pitsay. Yan. Yung ating pangkalderita ay medyo matigas pa. Ito na ang ating fried fish ay finished product na. Pag tinanggal natin sa kawali, kailangan diretso tayo sa strainer. May strainer tayo para makatulo ang mantika. Kailangan patuluin ang mantika para masarap kainin. Pangit pag maraming mantika.